Alam mo, as what happened nung previous impeachment, di ba, sinabi rin ni Congressman Toby Chanco dyan na during the previous impeachment, may mga pinangakong mga proyekto na ibibigay if you vote in favor of yung the impeachment. Ngayon, ako wala naman lumalapit sa akin. Siguro hindi ni, hindi naman ako naaalok ng anong project. Siguro more or less alam na siguro nila kung ano yung boto ko kaya hindi tayo nilalapitan. But as far as my projects are concerned in my district, alam mo, meron tayong mga kagaya yung mga ini-endorso ko for medical assistance. Alam mo, bumalik sa akin yung at yung mga pasyente at sinabi hindi na raw sila tinanggap. So sabi ko, siguro maaari siguro I'm being penalized for yung aking stand, yung aking posisyon pagka ako nagsasalita, siguro that's part of it. Ano po ang mga mahalagang bagay kung meron man po sa naging impeachment hearing kanina? Well, Admiral Paul, I think yung what transpired is something which was not surprising. Alam na naman natin nung una pa lang that yung the committee would vote that way, which was to say that it was sufficient in grounds and there is probable cause. Opo. Nagkaroon pa ng drama kung bubuksan ba yung box doon sa pinakaunang impeachment hearing naglatag na po mismo ang BIR ng mga pamantayan kung kailan lang pwede galawin ito. Bakit pa kaya tinalakay nila ito kanina, Kong? Well, most probably for optics, alam naman natin na hindi pwedeng buksan yan dahil yung mga BIR returns na yan, talagang merong lang mga guidelines kung kailan pwedeng buksan yan. And pagdating sa Kongreso, pwede lang yan pagka in aid of legislation yung ginagawa. As we all know, yung impeachment proceeding na tinatalakay sa Committee on Justice is not in aid of legislation. It's an impeachment. It's uh, kaya hindi pwedeng buksan. In fact, yun din yung naging position ko doon sa pagbubukas nung AMLA report, pagbibigay ng report ng AMLA. That should not have been done. Dahil alam mo, while there are exceptions kung kailan pwedeng i-divulge yung AMLA report or kung kailan pwedeng i-waive yung bank secrecy, which is totoo naman. Pag impeachment hearing, pwedeng ma-exempt dun sa bank secrecy law. But alam nyo, there are dalawang proseso yan eh. Yung tinatalakay sa House Justice Committee, preliminaries yan, hindi pa yan yung hearing proper. Because an impeachable officer is considered impeached once the articles of impeachment is transmitted to the Senate. Tapos noon, yung Senado will convene itself into an impeachment court. Doon pa lang. Yun pa lang yung impeachment hearing proper. At doon pwedeng i-exempt o tignan yung AMLA report or pwedeng ma-exempt sa bank secrecy. But as we all know, binuksan rin nila yan. Dinivulge rin. Opo, Kong, kapansin-pansin din kanina, every time natatawagin po si Congressman Marcoleta, laging dinidescribe po na hindi siya parte ng committee po. Necessary po pa po ba yun or parte pa rin ng optics? Well, in that aspect naman kasi hindi talaga miyembro si Congressman Marcoleta ng Committee on Justice kaya hindi talaga hindi nakakapagtanong at hindi sila maaaring bumoto but maaari silang magbigay ng manifestation. Sadly, kanina Admar hindi ako naka-attend ng hearing because there was a conflict in my schedule pero gusto ko nga sanang mag-attend ng hearing na yon because I wanted to raise certain points.
Opo. Dito naman tayo sa pag-usad po, no? Kasi ang susunod nito ay sa plenaryo na po sa salang itong impeachment na ito. Meron po kasi kaming nababasa ng mga balita, pwede nyong i-confirm, pwede nyong i-deny, kung ano lang po yung nalalaman ninyo, lalo na yung naging post din ni Congressman Pulong Duterte na same, nag-iikot na ba? May pinapatawag ba mga chief of staff? May mga pinapangako na ba na ganito yung project kung hindi ka tatalima, kung hindi ka susuporta sa impeachment, wala kang project at kung ano-ano pa kong. Well, maaring ganyan. Alam mo, as what happened nung previous impeachment, di ba, sinabi rin ni Congressman Toby Chanco dyan na during the previous impeachment, may mga pinangakong mga proyekto na ibibigay if you vote in favor of yung the impeachment. Ngayon, ako wala naman lumalapit sa akin. Siguro hindi ni- hindi naman ako naaalok ng anong project ba siguro more or less alam na siguro nila kung ano yung boto ko kaya hindi tayo nilalapitan. But as far as my projects are concerned in my district, alam mo, meron tayong mga kagaya yung mga ini-endorso ko for medical assistance. Alam mo, bumalik sa akin yung at yung mga pasyente at sinabi hindi na raw sila tinanggap. So sabi ko, siguro maaari siguro I'm being penalized for yung aking stand, yung aking posisyon pagka ako nagsasalita, siguro that's part of it. Opo. Sakali naman po, Congressman, na katigan ng Korte Suprema ang kampo ni Vice President Sara Duterte na meron niyang mali sa proseso po ng Kamara. Do you think maglalakas loob ulit yung mga nasa committee nito, lalo na yung mga kongresista na talagang against na against dito sa pangalawang pangulo na maghain ulit next year? Kakayanin pa ba yan dahil 2028 na, election na rin, 2027 next year, Alam after mo, 1 yung year. pangatlong impeachment, palagay ko hindi na dapat at hindi na dapat payagan. Pero alam mo, hindi natin masasabi. Madami talagang palagay ko, ang pakiramdam ko lang, pakiwari ko, madaming na doon sa Kamara na natatakot na maging Pangulo si VP Sara. Baka siguro ang kinakatakot nila, baka maimbestigahan sila. Kaya yung mga iba gustong-gustong ma-impeach si Vice President. Kung si Paul po ito, may babalikan lang ako no doon sa napapabalita na may mga tumatawag doon sa mga chief of staff no. Hindi ba lalabas na another abuse of power, authority na naman ito na ano ba, hindi na ba ito bago para sa mga kongresista na mahilig sa ganitong klaseng paggamit ng kapangyarihan para lang masunod yung mga gusto nila, lalong-lalong dito sa pagdating sa impeachment versus Vice President Sara? Well, Paul, personally, hindi ko ma-confirm kasi yung storya na yan because as we all know, Congress has been in recess. Sa May 4 pa lang kami babalik at ako naman walang nakukuhang tawag o walang nakukuhang alok na additional project in exchange for my votes. Kaya hindi ko ma-confirm yung veracity ng storya na yan. But of course, hindi rin natin dinidiscount dahil kagaya ng una kong nabanggit na that was already opened or mentioned by Congressman Toby Chanco when he said that during the previous impeachment talagang maraming insentibo ang ibinigay sa mga miyembro ng Kongreso na boboto to impeach the Vice President. Pero ang problema dito, yung mga kongresista naman na sabihin natin na hindi pabor para sa kanila dahil yung mga constituents na sinabi mo kanina, medical, free education, lahat-lahat, support, benefits, maaapektuhan. Hindi nagagalaw yan para sa mga nasasakupan ho ninyo, halimbawa. Well, totoo. In fact, ako dahil even before, pagka pumapasok ako sa Kongreso, madami akong mga kasamaan sa Kongreso nakakausap and a lot of them are not in favor of this impeachment.
in the second impeachment. Dahil ang concern nila, alam mo, sa dinami-dami ng kontrobersya na bumabalot ngayon sa Kongreso, hindi na kailangan dagdagan ng isa pang issue na kagaya nitong second impeachment proceeding. Ngayon, madami sa kanila ang ayaw nga sumuporta dito sa impeachment, pero pag nakakausap ko sila, natatakot rin silang mag-voice out ng kanilang stand na ayaw dahil natatakot sila maapektuhan yung pondo nila at mga proyektong maaaring ibaba sa kanilang kadistrito.